butad natong tanan. Welcome to the first business forum for OFW entrepreneurs in Davao Region. Siya nga forum is first time ni Dere sa Davao. Sa among reintegration sa OWA, pagbalik sa OFW. Anong i-reintegrate man? So, isa na siya sa question. Mauna ang sa OWA na atay reintegration nga economic aspect lang. Nata diha nga ang OFW mag-decide nga mag-negosyo na lang. So, mauna karon kasagaran sa OFW, still na gyud mo balik sa iyang trabaho. Forum organized by the OWA Regional level. And this is really a good opportunity for us to meet everyone, especially our returning OFWs, for us to discuss possible ventures in Davao Region. The DMW new mandate is for the full cycle of migration. So we are very delighted that this first business forum is organized because the programs and services of the reintegration program of the DMW is localized. We hope for a meaningful and successful discussion. Hello, I'm Lark Anton Homicilio, a seafarer, and as of now, I am now retired after 17 years. I retired 42 years old, and nakuha namin yung 16 cages in 5 years. Mostly OFW, di ba? Ganun lang. After contract, standby sa Pinas, maghintay na ng kontrata. So, nag-isip kami ni Mrs. what to do na para early retirement. Nakita namin yung profitable na Bangos Farm. So, start, habang nagbabarko ako, sige. After that, rolling lang ng rolling, magandang kita. O kayo ang mga starting na entrepreneur, laban, o kayo kahadlok, sukol yun. Kayo undang sa gusto ninyong pangarap. Kung na mo'y aim. Di ba? Always din yung naunang-naon nga, ang business is not all about product or profit, but it will always be about experience. Ang experience sa imong customer, sa imong client, nga mabalik sa imong. At katong naka-experience, mo share sa iyang experience sa uban, nga maka-experience sa good balik sa imong. And that is how you promote your business. Labi na sa tourism, kinahanglan yung taong taas ng pasensya. And I know nga sa inyo karon nga mga future or naganegosyo na po, we are on the same page man siguro. Maghinaot lang ko nga di lang tamunda. Sama karon gibati na mo sa RSP na mingaw kayo. Pero who knows, pipila ka mga bulan di kang karon, balik na po ang tourism industry. For you, no? So sa tanan, daghang salamat and may hapon. Tulad ng mga nabanggit kanina ng mga nauna sa amin, no, na hindi na tayo bumabata, tsaka yung health natin ay hindi ba dire-diretso. Darating pa na, hihina tayo, tatanda tayo. So mahirap mag-adjust. Pero dun sa mga experience na nauna sa atin, yung binibigay nila, nag-open yun ng mindset natin na kaya natin. Kung kaya nila, kaya din natin. So end of the day, we will go back to our family, to our country. Kaya dapat habang maaga, malakas pa tayo, wala pa tayong malalang sakit, let's start para mag-establish ang ating own business ba. Ang 50,000 nga gikapital namo sa bugas, karon nidagan na siya at least mga 1 million na gani. So dako kay siya tabang gyud sa among asset kay bisag gamay nga amount na manage gyud namo siya nga i-rolling tapos kung naay assistance nga madawat gikan sa OWA, dili nila isipon nga kwarta nila na isipon nila nga dili lang sa ilahan na siya nga contribution, daghan pud naghago para maka-support pud ang OWA sa uban nga OFW. Make sure po na ang i-avail nila nga loan or assistance gagikan sa OWA, gamiton nila sa tama, dili dapat iwaldas.
At the same time, pag na-okay na ang imuhang life, you have to give it back to the community bago ka mag-enjoy sa imuhang sarili. OWA Regional Welfare Office 11 would like to thank our partner agencies for coming and shared insights about their respective programs and services that our dear OFWs and their families may avail. We would like also to express our gratitude and appreciation to all our guest speakers for sharing their experiences and for inspiring our OFW entrepreneurs. To all the participants who took extra time to join us today, thank you very much to all of you.